Gusto mong sumali ng endurance, pero wala kang extra money. Hindi para sa'yo ang endurance. Kung ang kinikita mo ay sakto lang para sa iyong pamilya, Hindi para sa inyo ang endurance. so hindi biro ang sumali ng endurance. Pero bakit nga ba maraming sumasali? Siyempre, mamaya, alamin natin ang mga dahilan kung bakit maraming sumasali ng endurance. Pero bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin ang mga pwede nating harapin pagdating sa gastusin dito sa Endurance Challenge. Meron kang 5 dapat na i-consider kapag sasali ka sa endurance. Yan yung mga gastusin pag sumali ka dito. Una dyan, ang registration fee, kung saan kailangan ka magbayad. So average 2,000 to 2,500, depende sa category. So yun yung average, no? Pwedeng mas mababa ng konti, pwede ring mas mahal. Registration. Pangalawa, gasolina. So siyempre, tatakbo ka ng malayo, gagamit ka ng maraming gasolina. Swerte mo na lang kung ang motor mo ay kagaya ng aking Ntorq 125, kung saan napaka-fuel efficient pagdating sa gastos sa gasolina. So, kung ang iyong motor ay lumalaklak, well, masakit sa ulo yan dahil sigurado, mas malaki ang gagastusin mo pagdating sa gasolina. Pangatlo, pagkain. So, pagdating sa pagkain, endurance, hindi naman talaga yan gagastos ng malaki. Dahil normally, pag alis mo sa grid, pabalik ng finish line, yung iba, itlog, chocolate, tubig, ayos na. Pero kung ang purpose mo ay maglibang sa lugar na iyong pupuntahan at meron kang budget, enjoyin mo na yung moment. Kainin mo na yung mga pinagmamalaki ng mga lugar na iyong pupuntahan. Siyempre, busog ka na, nag-enjoy ka pa sa tanawin. Siyempre, ang pangapat, ang safety gears. Kailangan mo mag-provide ng mga safety gears dahil kailangan mo yan pag sumali ka ng endurance. Elbow pad, knee pad, gloves, full finger. Siyempre, kailangan mo yan para proteksyon sa iyong sarili. Kung meron ka naman budget, siyempre gusto mo poging-pogi ka sa gaganapin na endurance, well, riding jacket worth 2,000 to 2,500 or more kung gusto mo yung mga branded. Meron ding riding pants saan siguro around 1,000 may makukuha ka. At siyempre, riding shoes, kailangan high cut. So yan, kung may budget ka. Pero kung wala, pwede na yon. So ang panlima, siyempre, ang pag-maintenance ng iyong motorsiklo. So kagaya ng aking motor, na Ntorq 125, so tested ko na to sa mga endurance, no? Kaya lang, 2.5 years ko na siyang ginagamit. So kailangan na, dapat bago ka tumakbo sa endurance, kondisyon ng iyong motor. So ngayon, marami tayong papalitan, kaya medyo gastos. Swerte mo kung ang gagamitin mong motor, bago. So kailangan mo lang na after ng endurance, konting maintenance, okay na. Pero kagaya nito, dito, papasok ang gastos. So magkano nga ba ang gagastusin ko ngayon? Kay Ntorq 125, yan ang aalamin natin. Siyempre, pagkatapos gawin ng aking idolo na si RM Motoworks, Boss Reynan Maniago, shoutout. At siyempre, kay Sir Gil Lorenzo at sa TBS, maraming salamat. At siyempre, hindi lang maintenance, pagpalit ng mga pyesa, kailangan mo rin mag-change oil. Ang gagamitin natin, Exterior Premium Lubricant. Ito ang gamit ni Motolex sa mga biyahe sa pang-araw-araw at syempre sa mga kagaya nitong endurance. Sa Exterior Premium Lubricant, ang langis ni Motolex. Steer. Salin na natin. Isalin. Inumin. Sasabak tayo sa B-Tour Endurance Challenge. Siyempre, ang ating gamit na langis, Exterior Premium Lubricant.